Mayroon pong isang pilosopo, napakaganda nung kanyang sinabi noong minsan. Sabi po niya, if you're going to fight monsters, be sure you do not become a monster in the process. Anong ibig niya sabihin? Kung lalabanan natin ang masama, siguraduhin natin na hindi tayo mapapasama. Oo nga naman, kailangan nating puksain ang masama. Pero minsan, diyan tayo nahuhulog. Yan ang isang pagkakamali natin. Yung nilalabanan mo, minsan nagiging ikaw. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, meron pong tao, galit na galit sa mga malalandi. Meron po kong kakilala, nagagalit siya pag meron po mga lumalapit sa aking mga ibang babae. At sinasabing, ang lalandi na mga lumalapit kay Father. Bakit galit pag merong lumalapit na ibang babae sa akin? Kasi nagseselos. Doon sa mga ibang babaeng lumalapit sa akin, nagmamano. Parang yung iba, galit sa bakla. Galit, pero kalaunan, mabibigla ka. Aba, siya pala yung malambot. Di po ba? Meron sa atin galit sa chismosa. Pero, titignan mo, sino bang pinakamalaking chismosa? Di siya. Meron nagagalit sa mga korap. Pero nung siyang nakaupo, nalagay sa posisyon, siya palang mangungurap. Totoo yung sinabi ng pilosopo. Kung lalabanan mo mga halimaw, siguraduhin mo, huwag kang maging halimaw. At nagkatotoo po yan sa kwento ni San Pablo. Inamin naman niya Kala niya ginagawa niyang kagustuhan ng Diyos. Pero tama ba yung kanyang pamamaraan? Dinadakip niya yung mga Kristiyano, pinapakulong, pinapapatay pa yung iba. Para sa kanya, sa isip niya, hindi tama yung paniniwala ng mga Kristiyano. Pero habang pinupuksa niya sila, siya naman naging masama. Mag-ingat po tayo. Baka galit tayo sa masama. Tayo na yung nagiging masama. Kaya ang tanong, paano natin labanan yung masama? Paano tayo maging mabuti na hindi mapapasama? Una, kilalanin natin, aminin natin na mahina tayo. Si San Pablo, ang tawag niya sa kahinaan ng tao ay ang tinik sa ating laman, the thorn in our flesh. Kasi pag hindi mo inamin na ikaw ay mahina, ikaw ay makasalanan, nagkakasala ka na. At ano po ang tawag niyo doon sa kasalanan na hindi mo inaamin na wala kang ginagawang masama? Ang tawag diyan, kahambugan, kataasan ng loob, kayabangan. Hindi ba pride was the sin of the devil? And remember, it is pride that turns angels into devils. Wag na wag mo sasabihin na wala akong ginawang kasalanan. Dahil pag sinasabi mo yan, nagsisinungaling ka na. Aminin natin, hindi naman tayo perpekto. Aminin natin na kailangan natin ang grasya ng Diyos. Pero pangalawa, kailangan natin maghanap ng magtuturo at maggagabay sa atin. We need to imitate someone who is better than us, who is more successful, who is more good, and who is more holy. Because we become by being with. Tandaan niyo po yan. Nagiging ikaw kung sino yung iyong palaging kasama. Hindi naman po tayo pwedeng mabuhay na mag-isa. Hindi po ba? Nakakamukha natin yung ating mga kasama. At pag mag-isa ka, lalo kang malilito, lalo kang maliligaw, lalo kang mabibigo. Because God did not create us to be alone. Tandaan niyo po yan. Nung nang ginawa ng Diyos si Adan, di ba, napansin niya na nalulungkot siya. Kaya nga sabi niya, it is not good that man should be alone. Gumawa siya ng katuwang niya, yung babae. Kamukha niya galing pa nga sa kanyang tadyang para hindi siya mag-isa. Yung mga nadidepress, yan yung mga tao na nagkukulong sa kwarto. Yung mga taong nalulungkot, nangangamba, sila yung mga nag-iisa sa kanilang mga iniisip. Kailangan natin ng magandang impluensya. Kailangan natin ng taong magmo-motivate sa atin, mag-i-inspire sa atin. Kaya nga, napakapalad natin sa ating simbahan. Dahil meron tayong mga santo. Sino mga santo? Sila mga mabubuting halimbawa kung paano ka mabuhay. Napakarami nilang iniwan na mga turo.
Hindi lang po Biblia ang salita ng Diyos ang pwede natin maging gabay. Pero meron mga nauna sa atin na nagpakabuti sa kanilang pamumuhay na magsisilbing gabay sa ating paglalakbay. Amen? Kahit naman po ang isang teacher nagseseminar. Di po ba? Kailangan pa rin matuto ng isang guro. Kung paano kami po mga pari, nagre-recollection, nagre-retreat din po kami. Remember, my dear friends, a mentor needs mentoring. A pastor also needs pastoring. Kung paano kayo po mga magulang, you also need parenting. We need somebody to lead us. Hindi ka pwedeng mabuhay na mag-isa. At yan din po ang turo ni San Pablo. Basahin niyo man po sa sulat niya, sabi niya, "Be imitators of me as I am an imitator of God." Kung nga siya, nakita na nga niya ang muling nabuhay na Panginoon. Narinig niya, pero nangangailangan pa rin siya ng susundan. Hindi niya sinabi na, kaya ko na, ako na lang mag-isa. Hindi. Tingnan natin kung sino bang ating sinusundan. At kung yan ba ay nakakatulong sa atin. Ang iyong bang sinasamahan ay nakakabuti sa iyo? So kung hindi na nakakabuti, at hindi na talaga nakakatulong, we need other people. We must admit that they are better than us, and yet they can help us. Alam ko marami po tayong gustong magbago sa ating buhay. Pero saan dapat nag-uumpisa ang pagbabago? Hindi po sa nakalabas sa atin. Pero ang pagbabago nag-uumpisa paloob, palabas. Si San Pablo din na nagsabi niyan, inaanyayahan tayo. Be renewed by the renewal of your minds. Ang pagbabago nag-uumpisa sa kalooban, lalong-lalo na sa ating mga kaisipan. At paano tayo magbabago? Sa tulong, sa grasya, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. God's Word is our light. God's Word is our guide. God's Word is our life. Wag na wag mong pipilitin na magbago ang ibang tao kung ang sarili mo pa lang hindi mo nababago. Kaya nga, kahit na minsan naiinis tayo sa mga nakapaligid sa atin, sino bang hindi magnanais na magbagong asawa niya, magbagong anak niya, magbagong kanyang kalagayan? Pero, bago mo naisin na magbago lahat ng iyon, ikaw muna patulong mo na magbago ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong damdamin. Ilapit mo sa Diyos. Iangat mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. Alam ng Diyos, nakikinig siya. Pero, ang hinihintay lang niya ay, gusto ba nating magpatulong? Dahil hindi naman manghihimasok ang Diyos sa ating buhay kung hindi natin hahayaan ang Diyos na tulungan tayo. God never forces Himself to us. God only enter into our lives upon our invitation. Tandaan niyo po yan. Because God so loves us, He respects our freedom. Gusto mong magbago ang iyong buhay? Anyayahan mo ang Diyos na pumasok sa iyo. Aminin mo, magpakumbaba ka sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, kailangan ko ang iyong grasya. Kailangan ko ang iyong awa. Kailangan ko ang iyong tulong. Diyan lang, magbabago ka at magbabago din ang iyong kalagayan.